Isang katahimik ang sumabog sa ingay. Ganyan ang naging epekto ng misteryosong pagpanaw ni Ronaldo Valdez. Bago ang lahat ng ito, aktibo pa si Ronaldo sa industriya. Lumalabas sa mga teleserye, pelikula, at patuloy na minamahal ng publiko. Ilang linggo bago ang insidente, napapansin ng ilan ang tila pag-iwas niya sa mga public event. Ngunit walang malinaw na senyales ng anumang problema. Dumating ang Disyembre 13, 2023, isang araw na babago sa kasaysayan ng showbiz. Natagpuan siyang wala ng buhay sa kanilang tahanan at agad na kumalat ang balita sa media. Hindi nagtagal, sumiklab ang samut-saring espekulasyon at conspiracy theories, lalo na nang may lumabas na sensitibong video na umano'y may kaugnayan sa kanyang huling sandali. Dahil dito, ilang pulis ang natanggal sa serbisyo at may mga kasong isinampa laban sa mga sangkot. Sa gitna ng kontrobersya, naglabas ng opisyal na paghingi ng paumanhin ang mga autoridad habang patuloy na bumabalot ang misteryo at lungkot sa pagpanaw ng isang alamat. Ang kwentong ito ay pagsasama ng mga opisyal na detalye at ng mga teoryang patuloy na gumugulo sa isipan ng marami. Isang katahimikan na patuloy na umaalingaw-ngaw. Bago siya naging Ronaldo Valdez, siya ay si Ronald James Dulaca Gibbs, ipinanganak sa Maynila noong 1947. Natuklasan ni Dolphy noong 1960s, ang kanyang pag-angat ay pinasigla ng talento at karisma, hindi ng pribilehiyo. Ang kanyang debut sa The Mad Doctor of Blood Island ang simula ng isang kapansin-pansing karera. Mabilis na nakilala si Valdez sa kanyang lalim at kakayahang umangkop na mumukod-tangi sa isang mapagkumpetensyang industriya. Sa labas ng camera, bumuo siya ng isang mapagmahal na pamilya kasama si Maria Faye Ilagan Gibbs, nagpalaki ng 2 anak na sumunod sa kanyang yapak sa showbiz. Ang mga unang taon na ito ang humubog sa aktor at sa tao, naglatag ng pundasyon para sa isang pamana ng respeto at integridad. Noong dekada 70 at 80, nagbago si Valdez at naging isang nangungunang aktor, nabighani ang mga manonood sa kanyang mga detalyadong pagganap. Mahusay siya sa parehong romantic dramas at action films, nagdadala ng komplikadong pagkatao sa bawat papel. Pinagkakatiwalaan siya ng mga direktor na maging pundasyon ng kanilang mga kwento. Alam na magbibigay siya ng pagiging totoo at emosyonal na lalim. Ang kanyang masusing paghahanda at dedikasyon sa kanyang trabaho ay nagdulot sa kanya ng paghanga mula sa mga kasamahan at tagahanga. Ang bawat pelikula ay nagdagdag sa kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakamaasahan at talentadong aktor ng kanyang henerasyon. Ang panahong ito ang nagtatatag sa kanya bilang isang tunay na institusyon sa sinehan ng Pilipinas. Ang ginintuang panahon ni Valdez ay binigyang kahulugan ng patuloy na kahusayan at isang lumalagong pamana. Habang tumatanda siya, naging siya ang pinakamatandang patriarka ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Ang kanyang mga papel sa Seven Sundays at The Mistress ay nagpakita ng kanyang kakayahang gumanap ng parehong init at autoridad. Sa telebisyon, siya ang naging bida sa mga primetime drama. Ang kanyang presensya ay nagpapataas sa bawat produksyon. Nakita siya ng mga manood bilang lolo ng bansa, isang minamahal na figur ng lolo. Ang kanyang mga pagganap ay lubos na umantig, nagpapakita ng mga komplikadong aspeto ng pamilya at kapangyarihan. Ang persona na ito ang nagpagulat pa sa kanyang trahedya, nagbunyag ng isang nakatagong pakikibaka sa likod ng kalmadong panlabas. Ang pagbabago ni Valdez bilang ng patriarka ng pelikula ay nagpatibay sa kanyang lugar sa puso ng mga henerasyon. Higit pa siya sa isang aktor, siya ay simbolo ng katatagan at karunungan. Ang kakayahang umangkop ni Valdez ay lumampas pa sa pelikula at TV. Hindi lamang siya isang aktor na kayang gumanap ng anumang papel, kundi isa ring personalidad na kayang magdala ng saya at inspirasyon sa iba't ibang henerasyon ng Pilipino. Siya ang naging unang Pilipinong Colonel Sanders para sa KFC, isang papel na ikinatuwa ng bansa. Sa kanyang pagganap, nagdala siya ng kakaibang karisma at saya sa iconic na karakter na naging bahagi ng pop culture ng Pilipinas. Ang kanyang huling malaking proyekto, Good to be True, ay nagpakita sa kanya bilang si Lolo Sir, isang real estate magnate na nakikipaglaban sa Alzheimer's. Sa seryeng ito, ipinamalas niya ang lalim ng kanyang talento na nagbigay buhay sa isang karakter na puno ng emosyon at pag-asa. Ang papel ay isang masterclass sa kahinaan at lakas na umani ng critical at popular na paghanga.
Maraming manood ang naantig sa kanyang pagganap na nagbigay liwanag sa mga hamon ng pagtanda at pagmamahal ng pamilya. Ang kanyang chemistry sa mga mas batang lalo na kay Catherine Bernardo ay nagpakita ng kanyang patuloy na pagiging mentor. Sa bawat eksena, ramdam ang respeto at paghanga ng mga kabataang artista sa kanya na naging inspirasyon sa kanila. Sumunod ang mga parangal, kabilang ang Helen Vela Lifetime Achievement Award na kumikilala sa kanyang malaking kontribusyon sa drama. Ang mga gantimpalang ito ay patunay ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa sining ng pag-arte. Ang mga huling taon ni Valdez ay isang pagdiriwang ng kanyang sining at ang kanyang estado bilang lolo ng bansa. Sa kabila ng tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba at malapit sa kanyang pamilya at mga tagahanga. Ang kanyang pamana ay parehong kultural at personal na umantig sa milyon-milyon. Sa bawat ngiti, eksena at alaala, si Ronaldo Valdez ay mananatiling inspirasyon at huwaran sa puso ng sambayanang Pilipino. Ang Disyembre 13, 2023 ay nagsimula tulad ng ordinaryong araw, puno ng mga pangakong dala ng isang bagong umaga. Sa mga tahimik na kalsada at tahanan, walang nakapansin na may mangyayaring hindi inaasahan. Ang araw ay tila karaniwan lamang. Ngunit sa likod ng katahimikan may nagbabadya palang trahedya. Ngunit nagtapos ito sa isang malagim na balita. Matagpuan si Valdez na walang buhay sa kanyang tahanan. Isang pangyayaring nagpagulat at nagpalungkot sa marami. Ayon sa ulat ng pulisya, may sugat siya mula sa mapanganib na armas. Isang detalye na agad nagdulot ng pag-aalala at pagkalito sa mga tao. Ang balitang ito ay nagbukas ng maraming tanong at pagdududa, lalo na't walang malinaw na paliwanag kung paano ito nangyari. Mabilis at masusi ang naging investigasyon ng mga autoridad. Sinuyod ang bawat detalye at ebidensya sa lugar ng insidente. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, kakaunti lamang ang mga impormasyong inilabas sa publiko na nagdulot ng higit pang pag-aalala at haka-haka. Dahil dito, lalong uminit ang usap-usapan sa komunidad at sa social media. Bawat isa ay may sariling teorya at tanong. Sa gitna ng lahat ng ito, kinumpirma ng kanyang anak na si Jano Gibbs ang malungkot na balita at nakiusap ng privacy para sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kanilang matinding kalungkutan, pilit nilang nilalabanan ang ingay ng mundo at hinahanap ang katahimikan sa gitna ng unos. Ang sakit ng pamilya ay lalong nadagdagan dahil sa patuloy na paghahanap ng bansa ng mga kasagutan at sa bawat araw ay tila lalong bumibigat ang kanilang dinadala. Naalala ng mga kaibigan ang mga huling sandali kasama si Valdez, ilang araw bago ang insidente na parabang walang senyales ng anumang masama. Ang kanilang mga alaala ay nagdulot ng mas malalim na pagkalito at lungkot dahil walang nakapansin ng anumang kakaiba. Sa pagitan ng kanyang huling masayang sandali at ng biglaang pagkawala, isang bansa ang nagluksa at nagtataka kung ano nga ba ang tunay na nangyari. Ang mga tanong na hindi nasagot ay patuloy na bumabalot sa kwento ni Valdez na parabang bahagi na ito ng kanyang pamana. Isang paalala na may mga kwento talagang hindi natatapos sa mga sagot, kundi sa mga tanong na iniwan nito. Sa pagputok ng balita tungkol sa pagpanaw ni Ronaldo Valdez, tila naging isang malakas na bagyo ng espekulasyon at conspiracy theories ang social media. Mabilis na naglabasan ang samut-saring kwento at hakaka mula sa mga netizens. Bawat isa may sariling bersyon ng katotohanan. Isa sa mga pinakamatunog na teorya ay ang tungkol sa malalim na personal na problema ni Ronaldo. May mga nagsasabing matagal na raw niyang dinadala ang bigat ng mundo, mga pasaning hindi niya na ipapakita sa publiko. Ayon sa ilan, likas daw sa mga artista ang magtago ng tunay na nararamdaman sa likod ng ngiti at kamera. Ngunit may mga netizens din na naniniwala sa teoryang hindi siya ang gumawa nito. Sabi nila, may mga detalye raw na hindi ipinapaliwanag ng mga autoridad, posibleng may ibang sangkot o may mga pangyayaring hindi pa nailalantad sa publiko. Hindi rin nawawala ang usap-usapan tungkol sa posibleng alitan. May mga nagbabanggit ng mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya o sa mga kaibigan na maaring naging mitsa ng trahedya. Sa mga comment section, makikita ang mga tanong, may nangyaring pagtatalo ba bago ang insidente? O may mga lihim bang hindi alam ng publiko? Siyempre, hindi mawawala ang mga teoryang industry secrets. May mga nagsasabing may mga lihim sa mundo ng showbiz na hindi dapat mabunyag at posibleng may kinalaman ito sa pagkawala ni Ronaldo. May mga naglalakas loob pang magbanggit ng mga pangalan at kwento
ng mga diumano'y kasabwat o may alam sa tunay na nangyari. At ang paborito ng marami, may itinatagong katotohanan. Maraming netizens ang kumbinsido na hindi pa lahat ng impormasyon ay nailalabas at may mga bagay na pilit tinatago sa publiko. May mga nagsasabing may mga CCTV footage, testigo o dokumentong hindi pa inilalantad. Kaya't lalong umiinit ang diskusyon online. Ngunit sa kabila ng makukulay at minsan ay nakakakilabot na mga teorya, mahalagang tandaan na karamihan dito ay opinyon lamang ng netizens. Walang matibay na ebidensya at pawang mga kwento at haka-haka na pinalalala ng social media. Mas mahalaga pa ring alalahanin si Ronaldo Valdez bilang isang inspirasyon at haligi ng industriya. Isang artistang nagbigay saya, aral at pag-asa sa napakaraming Pilipino. Bago ang malungkot na pangyayari, aktibo pa si Ronaldo Valdez sa telebisyon. Madalas siyang mapanood sa mga sikat na teleserye at palabas na minahal ng maraming Pilipino. Ngunit unti-unting lumitaw ang mga ulat tungkol sa kanyang kalusugan. May mga nagsabing tila napagod siya at may mga nararamdamang iniinda. Sa mga huling araw bago ang insidente, napansin ng pamilya at mga kaibigan ang kanyang pananahimik at pag-iwas sa mga social gatherings. Hanggang sa dumating ang araw ng insidente na yumanig sa buong bansa. Matapos ang balita ng kanyang pagpanaw, agad na sumiklab ang kontrobersya. Nag-viral ang isang sensitibong video na kuha mula sa mismong insidente na nagdulot ng matinding galit at pag-aalala sa publiko. Dahil dito, ilang pulis ang natanggal sa serbisyo matapos mapatunayang sangkot sa paglabas ng video. Nagsampa rin ng mga kaso ang pamilya laban sa mga responsable at naging laman ito ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Sa gitna ng kontrobersya, naglabas ng opisyal na paghingi ng paumanhin ng mga kinaukulan, isang hakbang na nagbigay ng kaunting ginhawa sa pamilya, ngunit hindi pa rin nabura ang sakit ng kanilang pagkawala. Sa kabila ng lahat, nagtipo ng pamilya upang bigyang pugay si Valdez. Nag-alay ng mga mensahe ng pagmamahal at paggunita, lalo na sina Jano at Melissa sa anibersaryo ng kanyang kamatayan. Ang kanilang pagkakaisa at lakas ay naging inspirasyon sa marami at nagsilbing paalala na sa likod ng bawat balita, may pamilyang tunay na nagdadalamhati at nagmamahal. Sa huli, ang dignidad at pagmamahal ng pamilya ni Ronaldo Valdez ang naging pinakamatibay na patunay ng kanyang pamana. Isang kwento ng pag-asa, tapang at walang hanggang alaala. Makalipas ang mga taon, ang misteryo ng huling oras ni Ronaldo Valdez ay nananatiling hindi nalutas. Ang kanyang pamana ay dalawang bahagi, isang maningning na gawa at isang babala tungkol sa hindi nakikitang pakikibaka. Ang kanyang pagkamatay ay nagpasimula ng pambansang usapan tungkol sa mental health at ang mga panggigipit ng kasikatan. Ang kwento ni Valdez ay nagpapaalala sa atin na maging ang mga icon ay tao, nahaharap sa mga laban na maaring hindi natin makita. Ang mga tanong na hindi nasagot ay nagdaragdag ng lalim sa kanyang alamat, ngunit hindi nito binabawasan ang kanyang liwanag. Si Ronaldo Valdez, parehong tao at alamat, ay nag-iwan ng walang hanggang regalo sa kanyang sining. Ang kanyang katahimikan ay nananatili, ngunit gayon din ang kinang ng kanyang pamana.